Ni Davao City First District Congressman Pulong Duterte, si TIMD Secretary John Vic Trimulya, nakapwa sila sumailalim sa hair follicle drug tests. Ginawa ni Congressman Pulong ang hamon matapos siyang sabihan na high at sabog ni Secretary John Vic hinggil sa pahayag ng kongresista na mayroon na umanong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Sa kanyang Facebook posts, inamo ni Congressman Pulong si Secretary John Vic at sinabing isama na rin niya ang boss nito maging ang asawa at anak nito. Wala pang sagot ang Malacanang sa bagong hamon na ito ni Congressman Pulong Duterte. Pero dati nang sinagot ng palasyo na hindi sasailalim sa hair follicle drug test ang Pangulo para lamang pagbigyan ang mga kritiko ng kanyang administrasyon. Putik na yan. Sige, ibalik natin. Ibalik natin. Ibalik natin sa kanila yung yung tanong. Hinahamon, ito sabi ko nga sa inyo, diversionary tactics to Uulitin ko, itong ginagawa nila Congressman Pulong Duterte, nila Baste Duterte, it is part of diversionary tactics. Diba? Gusto nilang malihis yung issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi nalalapit na. Nag-pre-trial conference hearing na kahapon. Sa July 6, yun na yung official. Which is ngayon pa nga lamang, nagkakaroon na ng talu-taluhan doon sa Senado. Kasi hindi natin alam kung 24 or 22 yung nagpa-function. But anyway, sasagutin na yung Supreme Court. Ito yung ginagawa nila ngayon. Diversionary tactics sa lahat. Diba? Nagda-divert sila ng ibang issue. Imbis na yung pinag-uusapan natin yung issue ng impeachment, yung issue kung valid ba yung quorum nung June 3, imbis na doon tayo nakafocus sa mas knowledgeable na issue, mas pinagpupukusan nila yung mga chismis. Tapos ngayon, hamunin nila ang presidente na magpa-drug test. Paulit-ulit nilang binabalik nyo. Magpa-drug test ang presidente ngayon. Hamunin natin sila. Gusto nyong magpa-drug test si PBBM. Bakit hindi nyo para sagutin si Sara Duterte sa impeachment? Dalawa lang naman yan. Sige, magpa-drug test si President Bongbong Marcos. Sige, magpa-drug test si PBBM. Pero, dapat, si Sara Duterte ay dumalo sa mga hearing. Ganyan lang naman kasimple ang hamon eh. Gusto niyo magpa-drug test si PBBM, paharapin niyo si Sara Duterte. Diba? Paharapin ninyo. Ano yung gusto ninyo? Magwala pa ang sambayan ng Pilipino? Ano yung gusto ninyo? Magwala pa ang mamamayang Pilipino, pilayan kayo dyan sa Senado? Sabi dito, many Filipinos want peace. Just get rid of the DDS politician in the Philippines. Enough is enough. The trouble with the politician in the country should be rejected. The politician who love the trouble. Totoo. Yung mahilig gumawa ng gulo, yan, katulad nila Pulong, nila Alan Peter Cayetano, dapat yan yung dapat yan yung tawag dito inaalis. Yan yung mga taong binubura sa mapa. Hindi na kayo kasama dito. 'Di ba? Mga kayo Mga imbis na makatulong kayo, nakakapampagulo kayo Hindi kasi po pwede na sa isang liderato laging may panggulo. Dapat nagkakasundo sa isang mithiin. Yes, may freedom of speech tayo, may freedom of expression tayo, may freedom of the press tayo, pero nasobrahan na kayo. Lagi ninyong ina-adapt may freedom of the press kami, pero hindi naman yun absolute. Diba? Ang tagal-tagal na, Pulong, yung drug test issue ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa impeachment? Naghahanap na naman kayo ng ibang way para ma-divert yung topic. Lagi na lang kayong merong dinadamay. Si Bongo nananahimik. Although yes, totoo na meron namang warrant of arrest, pero hindi pa para pag-usapan ngayon. Itinataon talaga nila sa mga pagkakataon na, tingnan ninyo pansinin ninyo. Every time na nagkakaroon ng issue, si Sara Duterte, toda rescue. Itong mga Duterte DDS camp gagawa ng issue pantakip sa impeachment ni Sara. For example, yung Maleta Boys. Darating yung impeachment ng February, diba? Ano yung nangyari? Biglang sumingit sa issue ang Maleta Boys.
ang 18 dishonorably ex-marines, 'di ba, na mga miyembro ng kulto, di umano. Gets ninyo? 'Di ba? May mga kasong murder, may mga kasong dishonorably charge, 'di ba? So sa madaling sabi, they are diverting the issue. Bakit? Bakit nila dinadivert para hindi mapag-usapan si Sarah? Ganon sila kabilis. Hoy, girl, nakalive ako. Nakalive ako. 'Di ba? Oh, nagigets ninyo mga minamahal? Oh, nakakaloka. Ewan ko ba itong mga putragisa na to? Kung ako sa inyo, ang ginagawa ninyo, matawag to. Putang ina, nakalive ako, tawag ako. Tawag ako. Oh. Di ba nagigets ninyo, mga minamahal? Dami tumatawag sa atin ngayon kasi meron kasi tayong gagawing, hindi naman masamang plano. Meron tayong gagawing, syempre, kailangan natin magbawas ng kasalanan. Di ba? Babawas tayo ng kasalanan ngayon, mga minamahal. Oh. Gary ka ba? So, magsisimba tayo. So, ngayon, itong ginagawa ni Pulongges Youth Man, ni Pulong Duterte, puta, ano yun matagal na yun Yung issue yung bangag-bangag, ang tagal, Diyos mio, Santissima, matagal na yan. Yung issue yung bangag-bangag na yan, hindi na epekto sa panahon ngayon. Ang pinagbabasihan natin ngayon, yung mga kasalanan ni Sara Duterte na kailangan niyang harapin. Lalo pat kung makikita ninyo, very solid ang majority ngayon. Yari kayo, very solid ang majority ngayon. Kaya kabahan ka na, Alan Peter Cayetano, Pulong Duterte, yung majority solido ngayon. Kahit anong ginagawa ninyong masamang agenda, kahit anong ginagawa ninyong masamang plano, yung majority ngayon ay solido. O tingnan ninyo, according na po ito kay Tito Soto. Kaya wala nang laban. Kaya nag-iingay na itong sila Sara Duterte. Tinatawag na nila na walang hiya si PBBM. Tinatawag na nila si President Bongbong Marcos na nanginikil, nangiipit. Diba? Walang ganon. Walang nangiipit, walang nanggigipit. Kayo nga itong mismong gumagawa ng kasalanan, katarantaduhan ninyo, tapos isisisi nyo sa iba. Ngayon, eto na. Di ba sabi ni Alan Peter Cayetano, dapat 13. O ngayon, ibinigay nyo na yung 13. Ano pang pinuputak ng butching mo? Bakit kailangan mo pang mandamay ng ibang tao? Bakit mo pa kailangan tawagin na Judas kung sino man yung tumaydor sa'yo? Bakit kailangan mo pang tawaging Judas yon? Di ba mga minamahal? Bakit mo pa kailangan awayin yon? Ibinigay na yung gusto mo Di ba? Binigay na yung gusto mo, 13. O ito, 13 na. Hindi pa ba sapat yon? Hindi pa ba yung sampal sa pagmumukha mo? O gusto mo pa bang sampalin ka ni Tito Soto na solido ang majority ngayon?